Hello, what's up? It's Kyokatman. Back again for another video. Ang pag-uusapan natin today is about sa tanong, actually part 2 ito nung Android update upgrade na video. Part 2 ito. So dito, sasagutin natin yung mga parang hindi ko masyadong nilinaw dun sa part 1. So yun, kung hindi nyo pa napapanood yun, watch nyo na lang dito sa video description sa baba, nasa video description sa baba, or try ko i-link dito. Kung wala dito, nasa video description sa baba. Bahala na kayo, hanapin nyo na lang, or gusto nyo i-browse nyo na lang yung channel. Andun naman lahat yun, okay? Ngayon, ano nga ba ang mga disadvantage? Para magpo-focus tayo sa mga disadvantage ng pag-upgrade ng Android OS from like kunwari 7 to 8 or Android 8 to Android 9, Android 9 to Android 10. Yun. Kung interesado ka, let's start. So yun, start tayo. Una-una, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe nga pala, don't forget to subscribe. Subscribe sa video, basta nasa baba. Use the subscribe button, tapos may ding-dong bells tayo dyan. Pa-activate na lang din para in case na may bagong upload, isa kayo sa mga una makakapanood. Alright? Yan. Bago tayo dumiretso sa disadvantage, quick lang tayo. Pasada lang sa mga advantages ng pag-upgrade ng Android OS. Like, kung Android 9 ka, to Android 10. Mga advantages muna. Unang-una, kapag nag-upgrade ka ng Android OS from 9 to 10, kunwari, siyempre, medyo bago yung experience kasi may mga nabago, like kunwari, mga icons, mga pindutan, mga gestures, mga ganon, basta, mostly bago yung makikita mo. So, new experience, so parang may bago kang phone. Unang-una yun. Pangalawa, may mga na-add na features malamang. Kasi siyempre, kaya nga upgrade na yon kasi may mga features dati na hindi kaya ng Android 9 na baka ngayon kaya na ng Android 10. Baka ngayon mas mabilis, mas madali nang sumagot ng messages kapag ka naglalaro ka ng ML or something. Pwedeng ganon. Pwede. Advantages pa lang yon. Pangatlo, usually kapag may OS upgrade, meron ding kasama na doon. Usually hindi naman hindi naman laging ganon ang kaso. Pero usually meron kasama ng security updates, which is kung meron mga loophole dun sa OS na yon na madaling ma-hack, malamang is natabunan na ngayon ng bagong na-fix na ng bagong upgrade. Posible yon. Pang-apat, performance enhancement. Usually kapag nag-upgrade ka, mas mataas na yung performance ng phone overall most of the time. Hindi kasi laging ganun ang kaso. Pero yun, advantage pa rin yun. Pasok pa na sa advantage yun. And panghuli is yung performance stability. Mas stable na siya siguro dahil hindi na siguro mas madalas magka-crash yung phone, yung apps, yung settings. Minsan may ganun nagka-crash na dati yung settings habang ginagamit lang. May inactivate ka lang. Inactivate mo lang yung developer option, nag-crash na. May mga ganung kaso So, yun. Baka this time, mas stable na siya. Baka this time. Okay, yun yung mga advantages. Basically, yun yung advantages. Sadly, that is not always the case. Yun yung tandaan yung part. Okay. Pasok tayo ngayon sa mga disadvantages. Ito yung mga dapat yung i-consider bago kayo mag-upgrade ng OS. Bakit hindi kayo dapat nagmamadali sa pag-upgrade ng Android OS version? Okay, disadvantages. Nabanggit natin kanina na finifix ng upgrade ang mga old bugs. Fix niya, finifix. Na aayos na niya, na-stabilize niya na. Ang kaso, pagkatapos niya i-fix, may i-introduce ang bagong problema, bagong bugs. Okay? Upgrade, fix old bugs, but introduce new bugs. Gets nyo? Hindi laging, yun ang problema wala kasing perfect na upgrade Usually, mga developer kasi minsan, may inaayos silang dating problema, nakakabuo din sila ng mga bagong problema dun sa OS na yon. So, expect nyo na may ganon. That's why, ina-advise ko talaga sa inyo na huwag kayong nagmamadali kapag porket may nasabi na may upgrade na OS. Yung Android 9 ko, maging Android 10 na. Huwag kayong magmamadali. Ito yung mga reason. Una pa lang yun. Usually, yung mga unang version, yung unang batch ng mga upgrades, yun ang pinaka-risky na part. Kasi wala kang idea kung ano yung mga bugs na kasama. Yung nga sabi ko rin yung mga may binurang mga bugs, may natanggal na mga bugs kasi may na-introduce na bagong bugs. Ngayon, kung ikaw yung isa sa mga unang mga batch na nakatanggap na nagmamadali na tumanggap ng new upgrade, posible na kayo yung may mga risk na kayo yung mga test subject sila yung mga unang nagbo-bootloop or nagka-problema yung touch, nagka-problema yung speaker, bumagal na yung signal, hindi na stable yung signal, na bumibitaw sa 4G, minsan wala nga talaga ng tuloy yung data,
Mga ganon, or mas mabilis uminit ang phone. Sila yung mga unang batch, sila yung mga risky. Sila yung mga risky, kaya hindi talaga magandang idea na nagmamadali kang excited ka mag-upgrade. Okay, yun yung pangalawa. Nasa pangalawa pa lang tayo. Pangatlo, actually connected pa rin dun sa risk ng pagmamadali is, posible may mga kaso, hindi naman lagi. May mga kaso kasi na kapag isa ka sa mga nauna, usually kasi marami yan. Ang daming excited kasi pag nag-upgrade. So, pagka ganyan, ang daming sumasabay sa server na nagda-download. Ang nangyari minsan, kapag nag-overload yung server ng, kunwari Samsung, nag-overload yung Samsung kasi sabay-sabay, mga excited na mag-upgrade, sabay-sabay na nag-upgrade, nag-download ngayon sila, nag-download sila from the server. Yung iba nagkakaroon ng sira, nagkakaroon ng damage yung file na dinownload. So, nangyari, pagka-upgrade, may stock na lang sa logo ni Samsung, sa logo ni Realme, sa logo ni Oppo. Yun yung mga problems ng mga nagmamadali at nakikisabay sa mga excited din na mag-upgrade. Nangyayari yan. Okay, hindi madalas pero nangyayari yan. I swear to you. Kung mahilig kayong tumambay sa mga group, FB, Facebook groups ng mga Oppo A5s groups, mga Samsung A10s groups, may encounter nyo na doon talaga makikita nyo yung mga unang nag-upgrade. Sila talaga yung maraming reklamo kasi sila yung napag-abutan ng mga ganong issues like server traffic at saka yun nga, mga test subject yung mga phones nyo. Excited kayo eh. Sunod na kaso is yung old data files. Malamang yung mga old data files mo, like kunwari, yung sa GCash mo, yung kanina may nagtanong sa akin about GCash. Nung nag-upgrade siya, yung GCash niya is hindi na nagfa-function na maayos, hindi na siya makapag-login or hindi na lumalabas yung actual na live na pera niya sa GCash. Ang problema kasi dun is kapag nag-upgrade ka, minsan lang naman to, hindi naman most of the time. Minsan kasi hindi na compatible yung old data files sa bago yung OS version na meron ka. So, ang mangyari nga, wala kang choice is either mag-clear data o i-reinstall mo yung GCash. So, nangyayari talaga yon. Yung mga old data files mo, hindi lang to actually sa GCash, sa mga apps din, sa ibang apps, sa ibang games, or posibleng sa mga format ng mga videos nyo, sa mga format ng mga pictures nyo, or worst case scenario, yung mga built-in na lock ng phone, 'di ba? May file locker, yung nilalagyan mo ng pin yung files mo para hindi ma-open, mga folders ng mga files mo para hindi masilip ng kung sino-sino. Minsan nagkakaroon ng issue din eh. So, nangyari, hindi na nila ma-access yung part na yun kasi nga hindi nila naisip na nakalimutan nila na meron pala silang mga lock files at hindi na pala compatible sa bagong version ng Android OS yung feature na yon from the old Android OS. Problema yon. So, dapat iniisip nyo muna yung mga gano'n na may mga lock files nyo, i-unlock nyo muna bago kayo mag-upgrade para in case lang, ma-access nyo pa rin pag may problema or may incompatibilities doon sa latest version ng OS nyo. So, worst case scenario, kapag ka nag-upgrade ka, nasabi ko na to sa old video, sa unang video nga about Android update na, kapag nag-upgrade ka, much better na diretso factory reset. Okay? Don't worry sa pag-factory reset. Once na nag-upgrade ka na from Android 9 to Android 10 or any basta nag-upgrade ka, nag-upgrade ka ng isang OS version pataas, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10. Pag nag-factory reset ka, hindi na yung babalik sa 7 ulit, hindi na babalik yung sa from 9 to 10, so babalik ulit pag nag-reset ka, babalik sa 9, hindi na yung babalik. Fix na yon. Once na nakakit ka na ng Android 10, hindi ka na makakabalik sa Android 9. Okay? Madugo na masyado kapag nag-downgrade. Yung pagda-downgrade na yan, hindi biro. Kaya lagi kong nire-recommend sa inyo na make sure na sigurado kayo na gusto niyo na mag-upgrade. Now, kasi once na nag-upgrade kayo, hindi yan kasing dali ng upgrade na ida-download mo lang yung upgrade, yung files na pang-upgrade through your settings, tapos restart na, so on and so forth. Hindi ganun kadali ang downgrade. Sa downgrade, magda-download ka ng version na akma sa phone mo, yung eksaktong version dati. Pangalawa is magda-download ka pa ng extra software para sa PC. Pangatlo is kailangan mo ng PC. Kung may PC ka, okay, medyo madali-dali. Pero kung wala, kung mag-i-internet shop ka lang, delikado yon. And may mga procedure step-by-step guide pa na kailangan kayo sundin na dapat tama. So, hindi ko kayo tuturuan kung paano mag-downgrade. Kaya nga, dito pala sinasabi ko sa inyo na isipin nyo na muna before muna, mag-isip kayong maigi kung gusto niyo ba talaga mag-upgrade. Kung masaya na ba kayo sa current or gusto niyo ba talaga mag-upgrade. Okay? Yun pa lang yung mga problema. Okay? Nasa kalahati pa lang yata tayo. Another disadvantage ng pag-upgrade ng OS is, di ba sabi ko kanina, may madadagdag na features.
meron ding mawawalang features. Okay? Katulad ng nangyari sa latest ng Realme na upgrade, di ko tanda kung anong version yun, pero sinusubaybayan ko yun. Dati, dun sa Realme features na yun, meron silang pang sagot. Yung kapag naglalaro ng ML, nakakasagot sila sa gilid. May tab sila sa gilid para sagutin yung mga calls, siguro calls, messenger, text. So, hindi sasakupin nung messenger yung buong screen. So, nakakapaglaro sila and nakakasagot at the same time. Nakakasingit ng sagot. Doon yata sa bagong Realme upgrade, nawala yung features na yon. So, ang dami nagalit, dami na inis. Medyo nag-trend ngayon ng ganon. So, yun. Kagaya nung sa akin naman, nung sa LG's phone ko, nung nag-upgrade ako, gumanda yung interface, ang ganda na experience, kaso nawala yung favorite ko na feature na kung saan pwede mong gamitin. Dito kasi sa old phone ko, may dalawang mic. Ngayon, pwede ka mamili kung alin ang gusto mong gamiting mic, taas or baba. Ganun dati kapag nagre-record ng video. Ngayon, hindi na pwede. Sabay na sila. Wala ka ng choice kung alin ang gusto mong prioritize. Yung taas o yung baba. Nawala yung ganung features. So, basically, kapag nadagdagan ka ng features, malamang may mawawala din features. Hindi ganun ang kaso all the time, pero expect mo na ganun. Kaya that's why, mas maganda na maghintay ka muna ng at least 1 month. Kunwari, available na yung upgrade ngayon. Maghintay ka na ng 1 month. Tapos magbasa-basa ka, mag-research ka kung ano yung mga nadagdag at nawala. Para aware ka. Doon ka mag-decide ngayon kung gusto mo talaga ng upgrade o hindi. Okay? Huwag kang papadala sa excitement ng ibang tao na, uy, yung ganito, gumanda yung interface. Kasi excited sila yan. Nakikita lang nila yung magaganda lang muna. So, along the experience, habang lumilipas ang araw, doon na nila mapapansin na mayroon din palang nabago, mayroong na-introduce na bagong issue, at mga nawalang features na dati is nandun. Yun ang mga problema ng disadvantage ng pag-upgrade ng OS. Another case is, minor lang naman to, is posible na dahil nga bago yung interface, bagong experience, hindi ka agad makakapag-adjust. May mga tao na hirap mag-adjust kapag ka nasanay na sa lumang interface. May mga ganun tao eh. May mga user na tuwan-tuwa kasi bago na interface, pero may mga tao na hindi agad nakakapag-adjust. Mabagal yung adjustment progression. Naiinis agad sila kapag, oh, ano ba yan? Dati ganito, dali lang naman. Ngayon, ang hirap na. May mga taong gano'n eh. So, yun, medyo i-anticipate. Kung gano'n kang tao, ka na mabagal, nahihirapan ka mag-adjust sa mga bagong bagay, mga bagong interface, lalo't hindi ka techie, i-consider mo rin muna. Tingnan mo muna yung mga screenshot ng mga naunang nag-upgrade doon sa group na yon. Kaya, malaking bagay talaga na sumasali kayo sa mga Facebook groups ng kunwari ng mga phones nyo, like kunwari Samsung A20. Yun, dapat sali ka sa Facebook group ng mga A20 users din para nakikita mo kung ano yung mga problema nila, and at the same time ma-figure out mo rin kung may mga fixes sila o mga remedyo para sa mga ganong problema. In some cases, may mga upgrades, OS upgrades na hindi talaga stable. Okay? Ito yung pinaka-problema ng ibang mga developers at saka mga brands. Kasi minsan may mga promise silang deadline para sa sarili nila. Like, in-announce na kasi nila sa buong mundo na magro-roll out sila ng upgrade sa ganitong date, ganitong petsa. Minsan, along the way, habang tinetesting nila, papalapit na yung date na i-release na nila yung upgrade, naka-encounter sila ng mga bagong bugs. So, ano nangyari? Siyempre, bagong bugs, kailangan nila ng bagong fix. So, minsan, nirarush na lang nila yon. So, ang nangyayari, nagkakaroon ng problema, incompatibilities along the way. Yun yung problema ng developer. So, kung may mga developer ako nanonood, alam niyo yun, yung mga ganyang issue. Yung mga bugs minsan na last minute magpapakita, tapos i-fix. Tapos, nung na-fix, pagka-fix nila, meron palang bagong na-introduce na bagong bug ulit. So, yun, wala kasing perfect na OS. So, yun, nagiging problema talaga sa mga developers ng mga software. Normal yun. Kaya, minsan, pinakamagandang gagawin talaga is maghintay ka muna ng 1 month to observe ng mga risks, mga bugs, mga bagong bugs na introduce, so on and so forth. Nangyari to dati kay Google Pixel. Nag-release sila ng Google Pixel 4 yata. Dahil nga sinusubukan lang ma-meet yung deadline, sobrang bug, ang dami, ang bilis malobat, ang camera hindi ganito ganyan, so on and so forth. Dahil problema. Yung ngayon, ng Realme din, nangyari itong nakaraan sa Realme. Tapos kay Samsung One version 1 dati, yung unang release ng Samsung UI 1. Samsung One UI yata, natag doon. Yun, buggy din yung unang version kasi minadali nila. Pero along the way, na-fix din naman. Pero syempre, kawawa yung mga nauna. Yung mga unang gumamit, yung mga nauna nag-update, nag-upgrade.
Nagka-problema talaga yan. And finally, last two tayo. Higher Android version requires higher CPU, higher RAM, or higher resources in general. Okay? Expect nyo na kapag nag-upgrade kayo na to a higher version ng Android 9 to Android 10, expect nyo na mas mataas ng konti yung demand niya sa paggamit ng CPU at sa paggamit ng RAM. Normal yon. Most of the time, normal yon. Hindi laging ganun ang kaso, pero most of the time, ganun ang kaso. Most of the time. Na higher version ng Android, higher din ang demand sa CPU, sa RAM, and other resources, graphics, so on and so forth. So, kaya mas stable sila kasi mas mataas yung ginagamit na nilang CPU ngayon. Kaya mas stable si Android 10 kay Android 9 kasi mas mataas na yung ginagamit niyang RAM ngayon. Mas mataas na rin yung ginagamit niyang GPU. So on and so forth. So, mas stable nga naman si Android 10 sa ganon. Ang problema nga lang, dahil mas marami na ang kinakain niyang CPU at mas malaki na rin ang kinakain niyang RAM, hindi na ganun kalaki ang RAM na kaya mong i-spare ngayon para sa mga apps and games mo. Kung konti lang apps and games mo, okay lang yon. Hindi mo masyadong ramdam yung impact na yon. Pero kung masyado kang maraming apps, marami kang games, marami ka pang bloatware, yun, nangyari din yun. Kasi bagong upgrade, minsan, lalo kay Samsung, Vivo at saka Oppo, nag-upgrade sila bago rin yung mga bloatware. So, yun, bagong demand din yun. Dagdag pa yun sa problema mo. Kailangan mo, kung di-disable mo. Pero kung hindi di-disable, wala kang magagawa. Ganun yun. So, yun. Mas malaking kainan ng OS kasi nag-upgrade ka, mas malaki ng kain ng RAM. Mas maliit na lang yung RAM na paghahatian ng mga apps and games mo. Most of the time, ganun ang kaso. Not always, but most of the time. Anticipate mo na ganun. Maganda na nag-upgrade ka kasi mas mataas ang security features, may nadagdag na mga features, may na-fix na mga bug. Pero hindi laging maganda ang kapalit, yung trade-in. Kasi yun nga, mas mataas na sa RAM, pwedeng may na-introduce ng bagong bugs, bagong problema, bagong issue. Expect mo yun. So, ano mga dapat mong isipin bago ka mag-upgrade? Unang-una, bago ka mag-upgrade, do not be one of the first batch. Huwag kang sumali sa unang batch na nag-download agad ng upgrade kasi nga excited sa bagong upgrade. Huwag kang maging member ng gano'n. Mas maganda maging pang third batch ka, fourth batch, fifth batch. Hintayin mo munang may lumabas na issue and hintayin mo na ma-fix yung issue na yun at saka kung ano yung mga disadvantages. Minsan pa man din ang kasunod na fix, inaabot ng ilang buwan eh. So, willing ka ba maghihintay? Kunwari, nagka-problema yung touch. Mahihintay mo ba yung ilang buwan na fix na ipapadala ulit ng brand mo, ni Samsung, ni Realme, ni Oppo? Hindi, diba? So, do not be one of the first batch na nag-download ng upgrade. Tapos, kung nagdadalawang isip ka rin naman mag-upgrade, like kunwari, masaya ka naman kasi sa current version ng Android mo, wala kang problema, hindi ka nagkaka-issue, baka hindi mo naman talaga kailangan mag-upgrade. Kasi nga, gaya na sabi sa'yo, mas mataas na yung demand ng CPU at RAM ng bagong OS upgrade. So, kung hindi ka rin naman prepared sa mga ganong disadvantages na mga binanggit ko, mas maganda kung masaya ka naman sa current OS version mo, Android version mo, huwag ka na mag-upgrade. Kasi, yun nga, ang risk minsan is hindi sapat na trade-in. Bagong ang experience, bagong features, pero may mga bago din naman problems. Tapos, sige sa lahat, sa mga nahihirapan agad makapag-adjust, so, alamin nyo muna kung ano yung mga nadagdag na features. Gusto nyo ba yung nadagdag na features? Baka naman natuwa lang kayo, pero hindi naman pala gusto yung totoong bagong nadagdag na features. At alamin nyo rin kung ano yung mga nawalang features. Okay? Kapag nawala yung features na yun na favorito nyo, okay lang ba sa inyo? Okay? Anyway, I hope nakatulong kahit na medyo napahaba na naman. I'm trying my best. Tama pa ikli. Lately, ewan ko ba't napapahaba na naman ulit ang video ko. Pero I hope nakatulong kahit pa paano. Comment na lang kayo kung ano pa yung mga disadvantages na mga hindi ko nabanggit. And comment na lang din kayo ng mga next topic. Kung anong gusto nyo yung topic na pag-usapan natin. Don't forget to subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe. And activate mo na rin yung bell button, yung ding-dong bells natin. Nasa tabi lang yun ni subscribe button. Activate mo para lagi kang updated kapag may bago tayong mga videos. Like kung nagustuhan nyo para i-recommend tayo lalo ni YouTube pag mas maraming like, and share. Please do share sa mga friends nyo na may same issue about sa upgrade. And yun, paki-explore nyo na lang. Kung hindi nyo pa napapanood ang mga videos ko, iilan pa lang napapanood nyo, try nyo explore yung channel.
Magugulat na lang kayo, baka mayroong mga sagot sa mga dati nyo ng tanong. Ngayon, masasagot ko na. Check nyo lang yung channel. Ang daming videos dito sa channel na to na posibleng maging helpful para sa'yo. Hanggang doon lang. This is Kyokotman. Talk to you again soon.